Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jane dito sa ating dulang. Love and Memories. Pumunta ako kina Arlene para kumustahin ang relasyon nila ni Rani. Pero madalang daw na dalawin niya ang kaibigan ko. Kaya naiinis na si Arlene. At sinabi niya na gusto niyang makipag-break kay Rani. Kaya natuwa ako sa aking narinig. Samantala, lagi rin ang pagsasagutan ni na Inay at Itay. Dahil pilit pa rin akong pagtatrabahuin ni Tay sa bukid. Buti na lang at may trabaho na ako sa isang grocery. Minsan, pumunta ako sa bahay ni na Ronnie at salamat po, Aling Petra. At pinatuloy po ninyo ako. Asan po ba si Rani? Ay, nandun siya sa kwarto niya. May bisita siya na dumating. At doon sila nag-uusap sa kwarto niya. Dahil tinatamad na lumabas eh. Ha? Sino po ba ang bisita niya, Aling Petra? Ang sabi niya ay barkada daw niya. Eh kaya tumuloy na doon sa kwarto na ng anak ko. Di ko naman kilala yun eh. Aling Petra, pwede ko ba silang silipin para malaman ko kung sinong barkada ang sinasabi niyang yon? Sige, Chen. Ikaw na ang bahala. Tingnan mo sila doon sa kwarto ni Rani. Baka kilala mo yung dumating na bisita niya. Kwan Jen, maiwan muna kita ha, dahil magluluto pa ako. Sige po, okay lang po ako dito, Aling Petra. Salamat po sa inyo. Ako nang bahala. Titignan ko sila doon sa kwarto at sisilipin ko. Ang mabuti pa, lalapit na ako sa may pinto. Ano kaya ang ginagawa nila? At sino ang kasama ni Rani? Kailangan na malaman ko. Buti na lang at hindi nakasarado, kaya masisilip ko sila. Ha? Hindi. Hindi totoo ang nakikita ko. Ang walang siyang si Shasha. Inunahan na ako kay Rani. Hindi ako makapaniwala na pumatol si Rani sa bakla at ipinagpalit niya si Arlene sa isang bading. Uwi na ako. Pero magpapaalam muna ako kay Aling Petra. Hindi ko akalain na kayang niyang makisiping sa isang bakla. Hindi. Hindi totoo yun. Leon na. Andito na ba si Jane? Sinabi mo naman na huwag lang pumasok sa kanyang trabaho. Ang sinasabi niya. Ano ka ba naman, Pedring? Bakit ayaw mong tigilan si Jane? Gusto niyang magbago ang buhay niya. Pero ikaw ang tumututol. Talaga bang hindi mo kayang mahalin ang ating anak? Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan. Ako pa rin ang ama ng tahanang ito. Kaya kung ano ang patakaran ko rito, dapat yun ang masunod. Ganun ba? Huwag mo nang ipilit yan, Pedring. Kung ayaw mo mag-away lang tayo. Kailangan namigyan mo naman ng pagkakataon si Jane para gawin din ang gusto niya. Huwag mo nang tutulan kung anong gusto ko. Para sumunod siya sa atin. At ang ginagawa ko para naman sa kanyang kapakanan. Naku, Pedring, pwede ba? Huwag ka nang magsinungaling dyan.
Alam ko naman ang dahilan eh, kung bakit pinipilit mo na magtrabaho sa bukid ang anak natin. Kasi ang gusto mong maging anak natin noon, lalaki. Pero babae naman ang isinilang ko. Kaya mula noon, nainis ka na kay Jane. Sa kanya mo na ibinunton ang galit mo. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Dahil wala na akong magagawa. Ang dami niyang dahilan. Dahil ayaw niyang umitim para mapansin siya ng mga manliligaw niya. Naku, Pedring, sana naman. Unawain mo ang kanyang pagkatao. Anak natin siya. Kung hindi siya pumayag na tumulong sa gawaing bukid, hayaan mo siya sa gusto niyang mangyari. Kaya nagtrabaho doon sa bayan nga dahil ayaw magtrabaho doon sa bukid. Sige, pababayaan ko na siya. Pero kapag may masamang nangyari sa kanya, bahala na siya sa buhay niya. Wala na akong pakialam. Ang daming namamasyal dito sa park. Ang aga kong pumunta rito. Gaya ng usapan namin ni Jane. Pero wala pang babaeng na. Ah, teka. Si Ranio? May kasama siyang bakla? Kaya pala madalang na niya akong dalawi. Mas nag-i-enjoy siya sa mga bakla. Sa bagay, hindi ko siya masisisi. Dahil hindi ko kayang ipaubaya sa kanyang sarili ko hanggat hindi pa kami kasal. Kaya, tsatsaga na lang siya sa bakla. Ayun. Aalis na sila. At ang higpit ng yakap ng badig na yun, ha? Kaya alam ko na kung bakit madalang na akong dalawin ngayon. Alam ko na. Arlene, may importante akong sasabihin sa'yo. Dapat mong malaman para hindi ako makonsensya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Rani? Mahirap ang desisyon kong ito. Pero mas mabuti na malaman mo ang gusto kong mangyari. Ano ba ang gusto mong mangyari? Alam ko, ito ay tungkol sa ating relasyon. Oo, Arlene. Nahihiya ako. Dahil hindi ko nagagampanan ang pagiging nobyo mo. Lagi kang naghihintay kung kailan kita dalawin. Kaya, mabuti pa siguro ay mag-cool off muna tayo. Ha? Ang ibig mong sabihin ay maghihiwalay na tayo? At wala nang pakialamanan? Tama, Carling. Para hindi ka na maghintay sa akin at mahanap mong karapat-dapat para sa'yo. Kung ganun, nawala na ang pagmamahal mo sa akin. Mabuti naman at habang maaga pa, ay nalaman ko na ayaw mo na sa akin. Sana maunawaan mo ko. At isa pa, malayo ang lugar ng trabaho ko. Kaya kinausap kita para malaman mo na ang plano ko sa gusto kong mangyari sa ating relasyon. Mabuti nga't sinabi mo na ang totoo para hindi na kita aasahan pa. Hindi bali, dahil tinawagan ako ng auntie ko na magtrabaho sa Maynila. Salamat na lang sa pagmamahal na iniukol mo sa akin. At sana, matagpuan mo rin ang magmamahal sa'yo. At ganun din ako. Sige, alis na ako. Para hindi ka na mapuyat at maaga rin ang alis ko bukas. Papunta sa lugar na pagtatrabahuan ko.
Alam mo, Bes, hindi ko akalain na ipagpapalit ako ni Rani sa isang bakla. Ha? Nakita mo rin sila? Bakit kayo nagkaganoon si Rani? Dahil ba sa hindi mo siya pinagbigyan? Kaya nakipaghiwalay siya sa iyo? Oo, Bes. Siyempre, lahat ng luho niya ay naibibigay ng bakla. Oh, naku, Bes. Huwag mong iyakan ang isang tulad ni Rani. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Oo, Bes. Sayang lang pagmamahal na niukol ko sa kanya. Kala ko, siya na ang makakasama ko habang buhay. Yun pala, hindi. Huwag mo nang isipin ang Rani na yun. Ang isipin mo, hindi lang siya ang lalaki dito sa ibabaw ng ating mundo. Makakahanap ka pa ng higit sa kanya. Kaya huwag ka nang malungkot, Bessie. Kasi, nahihirapan ako ngayon. Dahil mapagmahal siya sa akin. Pero, nang hindi ko siya pinagbigyan, doon na nagsimula na maging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Kaya ang mabuti pa, ay huwag mo na siyang isipin. Maglibang ka para malimutan mo na ang mukong na yon. Dahil sinaktan niya ang damdamin mo. Isa siyang makasarili. Ang kaligayahan lang niya ang kanyang iniisip. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang asahan na babalik pa siya sa'yo. At teka, halika. May pupuntahan tayo para malibang ka naman. Loda, wala na naman dito yung anak mo. Saan na naman ba siya nagpunta? Gumala na naman para hindi mo mautusan dito sa bahay? Kau talaga, Pedring. Wala ka na bang ibang sinisita? Kundi si Jane. Ano kung gumala yung anak mo? Hindi na ba pwedeng maglibang kahit paminsan-minsan lang? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Lahat ng gusto niya at hilingin niya, binibigay mo. Ha? Kaya yan, namimihasa na siya. Papaano naman na manatili dito sa loob ng bahay? Pag nakikita mo, para kang hari na utos ng utos sa kanya. Aba, Leona, ang ibig mo bang sabihin kahit hindi siya tumulong dito sa bahay, baliwala sa'yo? Alam mo naman na nakikinabang siya kung ano yung kinikita natin doon sa bukid. Isinusumbat mo naman ang pakikinabang niya dahil hindi mo nakasama na maglinis at pumitas ng mga produkto natin sa bukid. Alam mo naman may trabaho yung anak mo doon sa bayan. Oo, naghanap siya ng trabaho para umiwas at tumulong dito sa bahay o kaya sa bukid. Dahil alam mo, tamad yung anak mo Wala nang pakinabang sa kanya. Matanda ka, huwag mong sabihin yan. Dahil siya ang naglalaban ng ating mga maruruming damit. Dahil naaawa na siya sa akin. Hindi gaya mo na walang awa sa anak. Ikaw, naaawa ka dun sa anak mo. Pero sa akin, nahihirapan na akong magtanim dun sa bukid. Ha? Siya, walang ginagawa dito. Naku, Pedring, kahit anong paliwanag ko sa'yo hindi mo ako pinapakinggan. Bahala ka na kung anong isipin mo. Basta wag mong pilitin at saktan si Jane dahil malilintikan ka sa akin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ang hirap naman pala ng pasada ng tricycle. Konti lang kinikita sa maghapon. Sa bagay, mabuti na to. Kesa humingi ako kay Shasha. Sinusulit naman ang perang ibinibigay sa akin
ay hahanap na lang ako ng isang matrona, yung may kaya, para kahit hindi ako magtrabaho, kaya niyang suporta ng mga pangangailangan ko. Oh, teka, si Jane pala na kaibigan ni Arlene, papalapit dito. Hoy, Rani! Ngayon kita nakita. Bakit? Wala ka bang trabaho? At namamasada ka na ng tricycle? Kon kasi Jane, pinakiusapan ako ng uncle ko na ipasada itong tricycle niya dahil umalis na ang driver niya. Umuwi na sa lugar nila. Ganun ba? Teka, may sasabihin ako sa iyo. Alam mo, laging malungkot ang kaibigan ko. Bakit? Hindi mo na ba siya babalikan? Ha? Juan Jane, may hindi kami pagkakaunawaan ni Arlene. Hindi niya ako maintindihan eh. Kaya mas mabuti na maghiwalay kami para wala na akong problema. Kung hindi mo mamasamain, pwede bang malaman kung ano ang dahilan at bakit nakipagkalas ka sa kanya? Sige, sasabihin ko sa'yo. Pero huwag mo nang iparating sa kaibigan mo para hindi na siya masaktan. Oo, Rani. Hindi ko na sasabihin sa kanya. Ibubulong mo na lang sa akin para hindi marinig ng iba. Dahil nakakahiya pag nalaman nila na, alam mo na, dalaga pa naman siya. Alam mo bang, o ano, sabihin mo na. Ano kasi, may mabahaw siyang hininga at pati paa may amoy. Rani! O anak, bakit ka malungkot? Ano bang nangyari sa'yo? May niraramdaman ka ba? Wala pa, inay. Napagod lang ako sa aking trabaho. Ang daming dumating na produkto. Kaya tumulong ako na maglagay doon sa bodega. Juan anak, kung nahihirapan ka dyan sa trabaho mo, di maghanap ka na lang ng ibang mapapasukan. Ay, wag na po, inay. Kaya ko naman ang trabaho. Kung mahirapan pa ako na maghanap ng iba. Dahil hindi ko naman natapos ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Sa bagay anak, mas mabuti yung hindi ka nakikita ng itay mo para hindi ka pilitin na magtrabaho doon sa bukid at hindi ka na sermonan pa. Kaya pasensya na po kayo, inay, ha? Kung hindi ko na matulungan ang itay doon sa bukid natin, sigurado na magre-reklamo na naman si itay kung hindi niya ako mapakinabangan. Lalo na ang kuripot niya kasing umupa ng tao na tutulong sa kanya. Tama ka dyan. Ang damot-damot nga ng itay mo eh. Ang dahilan niya, siya ay konti lang ang pinapagawa niya. Kaya wala nang gustong tumulong sa kanya. Kundi yung kumpare niya. Pero galante yung kumpare niya, no? May painom pa ng alak at pulutan. Tatay mo talaga, oh. Siya nga pala anak. Magmerenda ka muna. May tinira ako para sa'yo. Alam ko, paborito mo yun eh. Saka ka na magpahinga sa kwarto mo. Magmerienda ka muna habang nagluluto ako ng hapunan natin. Halika. Samahan mo ako doon sa kusina. Halika, anak. Opo, inay. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Ano ba, Bes? Hanggang ngayon, hindi mo pa ba nakakalimutan si Rani? Oo, Bes. Masakit sa akin ang nangyari sa relasyon namin. Dahil mahal na mahal ko siya. Di pa rin kasi ako nakakatagpo ng kapalit niya eh. Dito sa puso ko. Paano naman, nandito ka lang na nagmumukmok sa inyo? Hindi ka dumadalo sa mga okasyon, kaya hindi ka makakahanap ng kapalit niya. Kaya pumunta nga ako dito eh, para samahan mo ako sa sayawan. Baka makahanap na tayo ng tunay na magmamahal sa atin. At saka, may dapat kang malaman, Beshi. Ha? Ano yun?
Sige, sabihin mo sa akin. Hindi ko sana sasabihin sa'yo dahil may pinagdadaanan ka pa. At hindi pa nakakalimot sa break-up ninyo ni Rani. Hindi na. Kaya, ano man yung ipaparating mo sa akin, Bes, dapat kong malaman. Kwan kasi Arlene, may kaibigan tayo na isang traidor. At may lihim silang relasyon ni Rani. Hindi totoo yan, Bes. Hindi totoo yan! Sino kaya ang tinutukol ni Jane? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ng pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jane dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.